Hi guys! Welcome back ulit sa aking YouTube channel. For today's video guys, ituturo ko po sa inyo kung paano natin kukumputin ang 13th month pay natin. Or paano ang computation ng 13th month pay. So malapit na naman guys ang tanggapan ng 13th month pay. So dapat aware po kayo kung paano natin kukumputin ang 13th month pay natin. So ituturo ko po sa inyo step by step. Keep on watching. Guys, kung bago ka lang po sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and to follow my Facebook page and TikTok account. Okay, i-like nyo na rin po at saka i-share para lagi po kayong updated sa mga video tutorial ko. So, nandito ang whiteboard ko no guys. Ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba or paano ang computation ng 13th month pay. So, umpisa na po natin guys ang tutorial. So guys, kung makikita nyo guys dito, naglagay na ako ng month. January hanggang December. Okay? So, kung makikita nyo dito guys, yung pinaka-monthly na salary nyo ngayon guys. Yung wala po kayong absent or wala kayong leave na without pay. Okay? So, nandito guys, kung makikita natin dito guys, ito yung daily wage natin or minimum wage natin, 610. Okay? So, ang gagawin natin guys, so sa isang buwan po kasi, mayroon tayong sa isang buwan, 26 days. Kasi may day off tayo guys, diba? Ang computation lang kasi ng 13 month pay, 1 to 30. Okay? So, yun ang cut-off niyan. Kasi hindi na minsan sinasama yan ang 31. Okay? So, ang gagawin natin guys, kasi sa isang buwan, may 4 tayo na rest day. Okay? So, yung 30, ma-minus natin yung 4. So, 26 days na lang ang babayaran natin doon pagdating doon sa minimum na bayad sa atin. Okay? So, ang gagawin natin guys, 610, tapos, yung pinasok natin na araw, 26 days. So, ang kakalabasan dyan guys, 610 times 26, itong kakalabasan niya guys. So, yan na yan, 15,860. So, ito na yun guys, ilalagay ko na yan dito sa January. Ito lang guys yung tawag doon, pinakasample ko lang po ito guys. Okay, paano kung may absent po kayo? So, ang gagawin nyo guys, kung may absent kayo, halimbawa, January pa lang, may absent na po kayo na isang araw, ima-minus nyo lang po yung minimum na sahod nyo, yung which is yung 610. So, ang gagawin natin dyan guys, 15,000 doon sa 15,000, ima-minus natin sa 15,860. Ima-minus natin ang 610. Okay? So, magkano na lang yan? So, something 15,000. So, logic na lang guys para mas mabilis. Okay? Para mas mabilis na para hindi na tayo malito. Okay? Basta ang buong sahod natin sa buong buwan, ito na lang. Sabihin lang natin ito. Sample na lang to. 15,860. Okay? Tapos, ang 15,860, ita-times natin yan sa 12. Okay? Kasi nga, sa isang buong taon, 12 months yan. So, 15,860 times 12, ang kakalabasan po niyan dito is 190,320. Okay? Ito yung kakalabasan niyan guys, 190,320. Kapag wala po kayong day off or wala po kayong absent. Okay? So, yun. Dito naman tayo guys sa pinakatutal na, diba guys, ng buong isang taon. 190,320. I-divide naman natin yan guys sa 12 months. Kasi nga sa buong taon din yan. Kasi nga yearly tayo nakakakuha ng 13th month pay. So, ang gagawin natin dyan, 190,320 divide 12. So, ang kakalabasan yan guys, pag i-divide mo, same pa rin dito sa buong buwan na sinahod mo. Ito guys, itong computation na to guys, ito yung walang absent ka. So, ang gagawin nyo, ang pinaka-logic na lang dito guys, pag may absent kayo, sa isang buong taon, ilan ba ang absent mo?
So yun, ima-minus mo na lang yan guys. Yung 15,000 na masasahod mo, yun, ima-minus na lang yan dito. Sa 13-month pay kung ilan naging absent mo. Total absent or without pay. Doon sa pinasok mo sa buong taon na yon. Okay? So yun ang pinaka-logic guys. Ganun lang pag-compute ng 13th month pay. Sana wag kayong malilito guys. Kung magkano ang minimum wage nyo, ita-times nyo lang po yan sa 26 days kasi nga may day off po tayo. Kasi hindi po kasama dyan, kahit mag-RDOT po kayo dyan, hindi po kasama yan. Laging ano dyan, kung day off nyo, day off talaga yun. Okay? Ang computation lang palagi nyan is may rest day po kayo. So, ang babayaran lang talaga nyan, hanggang 26 days lang. So, yung minimum wage mo, i-times mo sa 26 days, ang kakalabasan nun, yun yung, yung pinaka sahod mo sa buong buwan. Okay? Yung buong buwan naman, i-times mo sa 12, kasi nga 12 months nga isang taon. I-divide mo naman yun sa, ulit sa, yung kakalabasan na ng, total nun sa 12 months na pag-times mo. Yun yung i-divide natin sa 12 months. So, parang vice versa lang. Binalik lang sa'yo yung pinaka-monthly mo. Yun lang, buong buwan lang din ang masasahod mo. So, sana huwag kayong malito guys. Ganun lang ang pag-compute ng 13th month pay natin. So, yun lang guys. Sana nakuha nyo po. Please don't forget to subscribe and to follow my Facebook page and TikTok. Thank you and God bless.